O mga kababayan, nakita nyo itong live ni Katonying? Napapakamot ulo na talaga tayo mga kababayan dito sa kanyang binulgar. Na Diyos ko Lord, bilyon insertion pala mga kababayan ang ginagawa nitong ating mga senador. No exemption mga kababayan, halos lahat sila mayroong insertion. At although mga kababayan, ang mga insertion na iyan ay hindi po bawal, hindi po pinagbabawal sa batas. Dahil wala pa pong kasalukuyang batas mga kababayan na nagbabawal dyan. Pero ang tingin natin, etong mga sinasabing insertion mga kababayan, ay dyan kumikita ang ating mga politicians. Dyan nag-uumpisa mga kababayan ang kurakutan. At hindi po nila madidinayan mga kababayan ha. Dahil andun talaga sa GAA mga kababayan na mayroong mga proyektong bilyon mga kababayan na nakalista under sa kanilang mga pangalan. Ay nako, God save the Philippines. Ito sana mga kababayan no, ang dapat repasohin na itong mga proyekto na panggobyerno mga kababayan hindi na dapat dinadaan sa ating mga politicians. Dahil dito sila kumikita mga kababayan at dito po mapasok ang kurakutan. Kaya naman pala mga kababayan ha, ang sabi ni Soto, ayokong tumanggap ng sahod ko sa pagiging senador. 200,000 per month mga kababayan, hindi daw niya kukunin. Pero yun naman pala mga kababayan, dumunggo lang yan. Dumilang sa kuko mga kababayan sa nakukuha nilang insertion taon-taon. Billions and billions of pesos mga kababayan na mga di umano'y proyekto na nafa-funnel sa kanila. At alam naman natin, open secret mga kababayan na di umano, mayroon niyang mga SOP yang mga budget na iyan. Panoorin niyo po ha. Senator Lito Lapid. Lito Lapid, tahimik lang. Pero mayroon ding palang mga insertion mga kababayan. Senator Lito Lapid. Oh. 4 billion 760 million. Billion ang pinag-usapan mga kababayan na. Billion. Mga proyektong sila ang namimili mga kababayan. Diyos ko Lord. Kaya naman pala mga kababayan kahit napakayaman na mga bilyar, mga pakyaw, bilyonaryo na mga kababayan, nagkakandala pa ang maging senador dahil mayroon palang nakalaan na mga proyekto na nakapangalan sa kanila mga kababayan na sila ang mamimili. To Lord. 6 billion ang kanyang insertion. Magkano? 4 billion 60 million. Lito Lapid. 6 billion ang kanyang insertion. Saan napunta yung mga 4 billion mo, Lito Lapid? 1 year lang ha, 1 year. Sino pa? At least ito munang nasa listahan ko ha. Nakakuha ng listahan. Mig Subiri. Magkano? 2.095 billion. Billion din mga kababayan. Para sa kanilang di umano'y mga proyekto. Oh Lord. Kadalasan mga kababayan sa mga proyektong iyan, walang mga silbi. Ginagamit lang nila mga kababayan para pampapogi. Kunwari talagang pasalamat kayo sa akin. Binigyan ko kayo ng mga infrastructure, mga proyekto, mga kalsada. Pero dumaan pa sa mga politician mga kababayan na posibleng pabigyan pa sila ng mga SOP dyan. Senator Cynthia Villar, 4.367 Villar, bilyonarya na yan ha? 4 billion 367 million 500,000. Mayroong 4 billion mga kababayan na para sa kanyang selected na mga proyekto. Sino pa? Please. Senator Francis Tolentino. 6 billion 300. Wow, ang mga bida-bida, mga sip-sip. Tingnan nyo mga kababayan, ang mga sip-sip sa Bagoong Pilipinas. Malalaki ang kanila. 6 billion kay Tolentino mga kababayan, nagsip-sip sa Bagoong Pilipinas. Si Subiri, 2 billion lang dahil nung nasipa yan bilang Senate President mga kababayan, naging yan, parang dumistansya sa mga Marcos dati. 1,902,000. Tolentino, 6 billion insertion. Senator Coco Pimentel. Kokobid, 3 billion 788 million. 3 billion. Pareho sila ni mga kababayan. Risa Hontiveros na nagsabing, wala, kurakot. Basta ganyan mga kababayan. Bawal daw mga kurakutan. And then, ayun, may mga insertion mga kababayan sa mga proyektong. Wala natin kung saan napupunta. Basta kay virus mga kababayan, ang daming flood control. Sino pa? Bongo. Pati si Bongo mga kababayan, no exemption. Mayroon ding 647,000. 3 billion. Ay, hindi pala. 3 billion 647 million. Pati si Bongo. Dapat alisin na yan mga kababayan. Na etong mga kongresista, mga senador, mga kababayan, nabibigyan sa form of pork barrel mga kababayan nagagamit nila yan for their personal interest. For sure, ang
makikita natin, salamat, o dito, ang mukha ng mga senador, mga kababayan, ilalagay nila, initiative ng mga ganyan. Ay, Diyos ko. And then, hindi natin alam, mga kababayan, kung lahat bang ng mga iyan, honest to goodness na talagang walang kickbackan. Sino pa? Senator Nancy Binay. Binay. 4 billion. Oh. 187 million. So, ibig sabihin, lahat sila, mga kababayan. Ay, Diyos ko, Lord. 4.187 billion. Ay, nako. Senator Pia Cayetano. 4 billion din. Grabe, no? 9 million. Senator Raffy Tulfo. Tulpo. O, bida-bida yan. Malaki-laki siguro yan. 5 billion. 5 billion, wow. Anong mga proyekto na Tulpo? Diyos ko, Lord. Dinadaan sa mga politicians, no? Senator Grace po. Oh, ayan, mga kababayan. Siya ang counterpart ni ni Zaldico dyan sa Senado. 11 billion. Wawawi. Oh, ilang percent yan, mga kababayan, ang sa senatong. Kaya pala nagkakandara pa, mga kababayan, magsenador sila. Gumagastos ng, di ba? Sa eleksyon, mga kababayan, daan-daang milyon. Kaya pala, dito, mga kababayan, naniniwala kayo na wala silang kickback dyan, 1%, kahit 1% lamang, mga kababayan. Pero imposibleng 1% lang ang kukunin nila. If ever na lang sa 10 billion, mga kababayan, 11 billion pala kay Grace po, kung kukuha siya ng dyan, 20%, bilyonis din, mga kababayan, Diyos ko, Lord. Sino pa? Senator Amy Marcos. Pati si Marcos, mga kababayan, Amy. 5 billion, 912 million, 500,000. Ay nako, sama-samang babangag muli. Ay nako, kawawang Pilipinas, mga kababayan. Sila lang din ang nag-a-allocate niya, mga kababayan, Dahil etong mga kongresista at mga senatong, mga kababayan, sila ang nag-uusap kung, magkano sa'yo, ganyan sila, mga kababayan. Sila kasi ang gumawa ng mga rules na yan, mga kababayan Hindi rin nila ibagpabawal yan, mga kababayan, dahil yan ang kanilang bread and butter. Source of corruption yan, mga kababayan, kahit i-deny man nila. Kahit i-deny nila, walang aamin dyan, mga kababayan, na yung mga budget na yan, mga kababayan, na dinadaan sa kanilang pangalan. Yan ang source of kurakutan. Dyan sila pumoporsyento, mga kababayan. Sige, i-deny nila. Pero yan talaga ang bread and butter ng corruption, mga kababayan. Hanggat andyan yan, kalakaran, mga kababayan, na meron pang control yung mga buhaya dyan sa mga proyektong iyan. Talagang hindi mawawala ang korupsyon. Bakit hindi na lang yan ibigay sa kanya-kanyang mga mga kababayan, sangay ng gobyerno? Example, DPWH. Di ba nationwide yan? Lahat, mga kababayan, rehiyon, mayroong DPWH. Sila dapat ang magre-recommend, mga kababayan, kung anong mga proyektong dapat sa kanilang mga probinsya. Hindi yung magmamakaawa pa tayo sa mga senatong, sa mga kongresista para bigyan tayo ng ganito, ng ganon. Tapos, sila ang mamimili ng kontraktor. Dahil ang kontraktor, bibigay ng SOP sa kanila. Yan. Parang bilangan sa election 2, Champion si Grace po. 11 billion, grabe. Senator Mark Villar, 3 billion, Villar. 648 million, 820,000. Ay, nako. Mga bilyonaryo na ito, ha? Senator Win Gatchalian, 3 billion. 3 billion, wow. Senator JB Ejercito. Magkano? 3 billion, 3 billion, mayroon ding insertion. 831 million. Walang exempted, mga kababayan, Lord. Sabi ni hindi pa daw yan kumpleto, So far, yan pa lang, mga kababayan, ang kanyang nakuhang info. Tapos mayroon pang mga iba, mga kababayan. Pero halos lahat siguro sila. Kung hindi lahat. And Senator Risa Ontiveros, 3 billion, 35 million, 800,000. Grabing mga. Yung iba, hindi ako nagulat. Kay Senator Risa, nagulat ako. Bakit po? Yan pala, ang kalakaran, mga kababayan. Nagtataka tayo. 200,000 per month ang sahod nila, mga kababayan. Tapos sa eleksyon, sa kampanya, mga kababayan, gumagastos ng daan-daan milyon, kundi bilyon. Dahil yearly, mga kababayan, bilyon pala ang napapanel sa kanila ng mga proyekto. Unfair! Palitan na ang bulok na sistemang iyan, mga kababayan. Palitan na. Sapagkat siya po ay morally upright. Morally upright pa. Ang daming nga flood control. Sa akin. Virus. Pero the way inaway ka na. Inaway ka na. Have responded to my vlog, hindi po kapuri-puri. Hindi po kapuri-puri. Ang gagaling ninyong magsalita ng masama sa kapwa ninyo. Ayan, away na, mga kababayan.
Ontiveros versus Taberna. Pero in fairness ka, good job ka sa pagbulabog nito. Hindi ito alam na ordinaryong Pilipino mga kababayan na ganyan pala kalaki per year ha. Billions per year ang napafunnel sa mga senatong mga kababayan para sa kanilang selected na mga proyekto. Although, kung talagang iisipin mo mga kababayan, kung talagang gagamitin niya sa mabuti, hindi sila kikickback. 3 billion, example, lahat ng ito napupunta sa tao, wala silang kickback mga kababayan, okay. Pero imposible Naniniwala kayo walang kickback ang mga animal na yan mga kababayan? Diyan sa bilyon-bilyon mga pondo? Ha? Ulol lang ang naniniwalang walang kickback ang mga ayan. And then, morally mga kababayan, bakit dadaan pa sa kanila? Sila ang mamimili, sila ang mag-a-approve. Parang magmamakaawa pa ang taong bayan sa kanila mga kababayan para dyan sa mga proyektong ganyan. Na dapat sana, well distributed yan dahil ang ating pera mga kababayan sa Pilipinas, salat, nangungutang na tayo. Tapos, etong mga kongresista, mga senatong mga kababayan, bibigyan pa ng perang sila ang mamimili. Kahit pa ibang walang silbing mga proyekto gagawin nila. Dapat sana unahin mga kababayan yung talagang basic ng pangangailangan ng taong bayan. Hindi muna yung pangangailangan ng mga animal na mga politician na yan. Sabi niyo po ba, lahat ay pwede nating busisiin? Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Chis Escudero, and all others, pwede nating busisiin. Except kay Virus. Pero si Senator Risa Ontiveros, hindi. Exempted. Is exempted from public scrutiny. Ayun, ang dami palang putik din mga kababayan. And then, sa social media, nagsilabasan mga kababayan na mayroong mga proyekto si Ontiveros na hindi natapos, Lord. Baka nakalimutan niyo, mga kababayan. Ay, nako. Public office is a public trust. Public officials and employees must at all times be accountable to the people. Lahat ng oras. Lahat ng oras. Ewan na natin. God save the Philippines, mga kababayan, Lord. Sumigaw kayo ng transparency sa iba, dapat transparent din kayo sa sarili ninyo. In-exploit nila yan mga kababayan dahil hindi bawal Hindi rin nila ipagbabawal yan dahil dyan sila kumikita lahat sila mga kababayan. Dahil kapag aalisin yan sa kanila, ewan na natin kung sino maiiwan. Siguro yung mga tunay na naglilingkod na lang sa bayan ang maiiwan mga kababayan. Kung hindi na ipapanel sa kanila ang budget, hindi na dadaan sa kanila mga pangalan, hindi na sila makakanakaw, walang maiiwan dyan. Sapagkat yan po ay hinahanap sa mga taga-gobyerno. Wala pong exempted dito. No? We should be consistent in asking for wake up, and transparency, mga kababayan. Kaya nagtataka pa rin kayo dahil bakit ganito tayo sa Pilipinas? Walang kaunlaran mga kababayan, mahirap pa rin ang bayan. Eto, this is it mga kababayan, corruption ang dahilan. Transparent lang sa iba, sa ilan ay hindi. Mga kababayan. Anyway, maraming salamat po. Abangan niyo po yung mga susunod na araw. Anyway, good job Tunying kahit pa distansya ka muna ka na Admiral ha. Dahil unti-unti ka lang unti-unti ka na nakaka-recover Dahil mga kababayan, si Marcoleta is dikit dito kay Katunying mga kababayan dahil pareho sila na simbahan. Sige, wag ka nang lumapit doon kinabangag, ha? Anyway, narito pala mga kababayan ang latest ngayon, Nagbitiw na si mga kababayan, sino ba tong Pinky? Nagbitiw na. Ay, hindi pala official, pero nagpahayag na mga kababayan na magbibitiw na daw siya as Blue Ribbon Chair. What do you expect? Yan si Ping Lacson mga kababayan. Mahilig yang magbitiw. Kapag hindi na niya mga kababayan kaya, kagaya ng itinalaga niya ni Panot na Yolanda Zar, nagyabang mga kababayan, gustong-gusto, pabida, and then ando na, naging sar na ng Yolanda. Hindi kinaya, nag-resign. Tapos, nag-ambisyong maging presidente mga kababayan, Diyos ko Lord. Ngayon nga lang sa Blue Ribbon, nagbitiw na naman. Magbibitiw na bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Alis! si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Dahil lalo ka masisira, Lacson. Batay sa pahayag mula sa ibalik si Marcoleta. Pero ang delikado nito mga kababayan, di ba initially, ang ugong-ugong mga kababayan, si Virus daw ang Blue Ribbon ay ipapalit kay Marcoleta dati? Baka si Virus ang ipapalit ngayon? Ay, nako Lord! Lacson, gagawin niya yan matapos ipahayag ng ilan niyang kasamahan sa Senado si Virus na mayroong mga flood control projects din. Tapal. Ang pag-aalinlangan sa isinasagawang investigasyon tungkol sa mga maanumalyang flood control projects.
At maging si Soto mga kababayan, mukhang kulang na sa numero. Mayroon na daw magsisilipatan mga kababayan na 5. And then mayroon ng existing na 9 na anti-Soto. So posible, anytime now, posibleng mapapalitan si Soto bilang Senate President. Sana ibalik si Marcoleta dyan sa flood control. Naniniwala raw si Lacson na maayos niyang hinawakan ang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Pero meron aniyang nanggugulo. Gayunman, ibang usapan daw kung ang dismayado sa komite ay mga kapwa-senador. Kung mayroon sa kanila walang tiwala, then hindi layas! kamanhid para Pati si Soto, layas. hindi ko maramdaman yon dahil nga nakapag-express na sila ng disappointment. At Mm. kung ang dahilan dahil meron nasa sangkot, meron mga Ano kasi ito mga kababayan, kagaya ni Torre na epal. Kaluwat ka ng interview dito, interview doon. Hayok sa propaganda, hayok sa interview mga kababayan. O ngayon, bulilyaso. pangalan ng aking mga colleagues na nababanggit. Sabihin na natin, dating Senate President Escudero, si Senator Estrada, Senator Villanueva. Ang tingin nila, bakit Tapos hindi mo mabanggit si Tambaloslos at si Zaldico. At nung nabanggit na mga kababayan, mayroon ng si Orly Guteza. Biglang na-stop mga kababayan indefinitely ang Blue Ribbon Committee na hearing. Ay, nako, ping. pinupuntirya, Balingbing. right or wrongly, at sasabihin ko, false yung narrative na nasusundan, na pinupuntirya ko lang yung aking mga kasama at iniiwas ko. Bakit kasi bumalik pa kayo mga animal kayo? Na mahinga na sana kayo ni Soto? Sa sinasabing mismo mga arkitekto ng lahat ng ito na sina dating Speaker Romualdez at dating Congressman Saldico. Well, I'm telling you, that's a false narrative. Wow, false narrative daw. Sabi pa ni Lacson, walang katotohanan ng alegasyon ng netizens na itinigil umano ang investigasyon ng Senado dahil nabanggit sina dating House O Speaker bakit pala tinigil? Martin Romualdez at dating Ako Bicol Party List Representative Tinigil Zaldico at ang anilay pagdiin ng komite sa mga senador na Ano pa ba? ilinawin ang resource person sa flood control kickbacks. Pinabulaanan din ni Lacson na nagpapapogi siya sa mga pagdinig. O hindi ka pogi, Lacson. Yan ang ginawa nila mga kababayan, yung binastos nila sa Tatay Digong. Kasagsagan ng COVID, nagtago ang mga animal na to, and then nung nabakunahan na ng okay na, lumabas at nagpaimbestiga, sinira si Tatay Digong Duterte mga kababayan para magpasikat. Dahil gusto nila tumakbong presidente. Palo, pisot tandem mga kababayan. Blue ribbon sila dati. Bida-bida. Walang napala ngayon mga kababayan, umulit na naman. Hindi ka na makakaulit, kuratong baliling. Last term na raw niya ito, hindi na niya kailangan ng political capital. Layas ka na. Para sa bayan na lang ito. Para sa bayan. Ano na nangyari sa Dasar Corbito case? Mayroon bang nanagot doon? Ang kuratong baliling. Parang ito na lang yung balik utang na loob ko sa Utang na loob. Wala kang, Diyos ko. Lalo kang nagpapagulo, animal ka. sa pagkatagal-tagal ko ring na ginugol na panahon bilang public servant. Mga Ito Tore. Etong ugali ni Tore mga kababayan. Kaya nga gusto mag-ano si Tore. Tumakbo sa politika. Dahil idol niya to. Pareho ang mga ugali mga kababayan papansing. Epal. nakukuha ko. Pero sige lang, hindi naman ako nadidistract doon. Pero pagka yung mga colleagues ko na ang nagpapahayag na hindi na sila happy, Layas ka o na. disappointed sila, ibang usapan yon. Wala nga atin mga kababayan. Bakit nanalo itong sinatong? Salamat bagoong Pilipinas. Sila nag-elect sa akin. At sila nag-elect ng lahat ng chairpersons ng lahat ng komite. So pag wala silang, pag majority sa kanila, wala nang tiwala, what is Ito mga kababayan, kailangan palitan muna si Soto bilang Senate President bago maging chair ulit ng Blue Ribbon si Marcoleta dahil hindi pwedeng minority mga kababayan left for me to decide on or to do except magbitin na lang bilang chairman. Layas! Hindi naman aniya nangangahulugan na kung magbitiw siya sa komite, titigil na ang laban niya kontra korupsyon. Siya na ang mambabash mga kababayan sa sino mang ipapalit dyan. Kailangan munang i-manifest ni Lacson ang kanyang pagbibigay sa plenaryo. Tapos ay maghahalal sila ng bagong chairman. Bago inanunsyo ang pagbibitiw, kinansela ni Lacson ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon wala na. ukol sa katiwalian sa flood control projects na nakaschedule ngayong linggo. Tapos supposedly iimbitahan si Romualdez at saka si Zaldico noon mga kababayan. Stop na. Dahil nakiusap aniya si Senate Finance Committee Chairman Senador Win Gatchalian na i-prioritize ang budget deliberations. May hinihintay din daw silang dokumento galing sa ibang ahensya. Pero paglilinaw nila, Sino kaya ipapalit, no? Tapos ang kanilang Kapag si Virus ito mga kababayan, lalong gugulo ang usapan. investigasyon. Mapupunta sa mga Duterte na naman mga kababayan. Si Virus. Kasama pa raw sa mga iimbitahan nila sina Romualdez at Co.
pinatawagan ko yung DOJ kung totoo bang merong tell-all affidavit yung mga diskaya. Pareho ang tugon, hindi available, at yung sa executive judge, pinadala sa NBI pa yung specimen signatures ni Atty. Spera, kaya mga kulang daw 1 linggo bago lumabas yung resulta. Ganun na ng DOJ, medyo parang vacillating yung mag-asawa at hindi raw talaga definite kung talaga magte-tell all o hindi. Nananatili suspended until further notice kasi hindi natin alam kung Ayun na, hindi na natin alam mga kababayan kung ano mangyayari. magkakaroon ng puwang. Sa panawagan Ang delikado niyan kung ito-terminate na. Kagaya ng PDEALIX mga kababayan, walang resolusyon, no? Terminated. ng ilan na ipaubaya na sa Ibalik ang PDEALIX. Andiyan na si Cathy Binag Independent eh. Commission for Infrastructure o ICI ang investigasyon sa flood control anomalies. That's also one option. Pero sa tingin ko, lalo nang mapapasama yung perception sa Blue Ribbon Committee. At saka kung sa inyo, ngayong sir. Tsaka sa napasok na, nabanggit na yung pangalan ni dating Speaker Romualdez at meron nang lumalabas na malinaw na ebidensya. Malinaw na ebidensya. Ng mga records, yung kay ex-Congressman Saldico, lalo pangit namang ite-terminate. Eh di lalo nang nabuo yung suspicion, na-reinforce pa yung suspicion na talagang pinoprotektahan namin yung dalawa. Makokontrol ko ba yung nagbanggit ng pangalan ni dating Senate President Escudero? Makokontrol ko ba yung nagbanggit Ewan ng lang pangalan natin. ng tatlo kong dating kasama? Nakontrol mo nga, hindi nabanggit ang pangalan ni Romualdez at mga kongresista mga kababayan, di ba? Kaduda-duda. Nagsasamahan sa ngayon. At kung saan kami dadala ng ebidensya, dito kami pupunta. Dapat umanong mag-resign ang matataas na opisyal ng pamahalaan mula presidente hanggang sa mga kongresista. Yan ang minumungkahi ni Senator Alan Peter Cayetano. Pati ikaw. Gagastos na naman. Isa lang naman ang mag-resign na Cayetano eh. Si Bangag lang. Ipalit si Sara. Sino bang Vice President? Ipaubayan natin kay Sara. Bakit pagagastos pa tayo na another election na naman? Gusto ni Cayetano mga kababayan, snap election. Only to, etong mga buhaya, sila lang din ang mananalo mga kababayan. Si BBM lang talaga ang problema dyan mga kababayan eh. Kung ipapahandle niya kay Sara yan, titinuloy ang mga animal na to. Sa gitna ng mga pagdinig patungkol sa korupsyon sa pamahalaan. Ayon kay Senator Cayetano, Hanggat, Cayetano, nabanggit din ang pangalan mo no, na mayroon kang insertion. Hanggat nandun yung insertion na budget mga kababayan, billion every year, na kayo ang magseselect ng inyong selected na mga projects mga kababayan, prone pa rin sa kurakutan etong gobyerno. How about yan ang unahin nyo? Kayo na mismo, tanggihan nyo ang insertion, gumawa kayo ng batas sa bawal na bawal lang i-funnel sa inyo ang proyekto para pork barrel mga kababayan. snap elections umano ang solusyon para daw walang drama. How about that? Drama pa rin yan. Ilang bilyon ba ang gasto sa eleksyon? Samantalang andyan si Sara mga kababayan ang rightful na susunod kung naging inutil ang presidente. Excuses at walang recycling, kundi isang clean slate para raw sa mga Pilipino. Imbis daw na people power, sakripisyo dapat ang gawin ng mga public servant. Wala pang isang buwan pero mukhang may palitan na naman sa liderato ng Blue Ribbon Committee. Alam na namin yan. Na raw kasi si Senate President Pro Tempore Ping Lacson Si Marcos, kailan magbitiw? bilang chairperson dahil umano sa Salin niyo na si Soto. mga kasamahang senador. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Magbibitiw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senate President Pro Tempore. Abangan natin ito bukas. Sa isang statement, sinabi niyang kung nagkukulang na raw sa Malamang siguro baka palitan si Soto bukas mga kababayan. tiwala ang mga kapwa niya senador at hindi na sila masaya sa takbo ng Blue Ribbon proceedings. Option na niya ang pagbaba sa pwesto. Pero paglilinaw niya, hindi dito natatapos ang laban niya sa korupsyon. Ang Blue Ribbon Committee ang kasalukuyan Unahin mo sarili mo. Yung mga issue sa'yo. Tapos yung issue ng smuggling sa iyong anak. yang nag-iimbestiga sa flood control scandal at budget insertions. Sa ngayon, suspended until further notice ang next hearing nito. May Matutulad din niya sa PDEALIX mga kababayan na hanggang ngayon wala na ng kasunod. nakatakda dapat na pagdinig sa October 8 pero hindi Kalaban natin sa PDEALIX si Jingo Estrada, visit. Protector ni Bangag mga kababayan ngayon na karma. Si Jingay. Ang bully ng PDEALIX.
buling-buli kay Jonathan Morales. Di pa raw kasi handa ang mga dokumentong Yun pala, sabit. salang sa probe ayon kay Lacson. Ilan sa mga ito ang di umano'y tell-all affidavits na mag-asawang Sara at Curly Descaya. Bakit kasi iniimbita mo si Boyinging Rimulya? Hindi pa kayo natatapos? Grabe. Last week, Parang ginawang sinatong na rin. Dalawang malalaking pangalan ang inaasahang dapat sumipot sa susunod na pagdinig. Si Romualdez at Zaldico. Sina dating House Speaker Martin Romualdez at Sigurado kayo, andyan pa sa Pilipinas ang mga dalawang yan. Tumakas sa yan si Romualdez. Sigurado tayo. Dagdag ng senador, fake news umano ang naratibong pinapakalat ng ilang grupo na pinoprotektahan niya sina Ko at Romualdez. Kung hindi pa nagdala si Marcoleta, hindi nabanggit mga kababayan. Big blow mga kababayan sa mukha ni Lacson yun eh. Ayaw sana ilihis sana mga kababayan, pero andun na. Nabutata mga kababayan. Dinala si Orly Guteza. Wala nang na-confuse ang ilan sa mga senador ayon kay Senator Amy Marcos. Isa pa tong insertion queen din, no? 5 billion. Hindi na raw magpapahiring ang komite, pero agaran itong binweltahan ni Lacson at sinabing mag-attend na lang daw sana. Nakakawalang respeto mga kababayan, no? Ang mga na to. Pare-pareho lang pala sila lahat mga kababayan dyan. Lord. Siya ng hearings nito para hindi siya nalilito at makinig sa sesyon para hindi raw naguguluhan. Kalaunan, nag-leave sa All Senators group chat si Marcos dahil sa di umano'y panggigipit na nangyayari sa mga kapwa-senador. Pinalitan ni Lacson si Senator Rodante Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee Chair matapos Palitan na rin si Hala, what if? Diba ang ganyang mga kababayan, second in command is Tulpo? What if siya ang ipapalit na bendalo na ito mga kababayan? Bendalo na ito. Tapos ang kudeta sa Senado kung saan pinalitan ni Senate President Tito Soto. Palayasin na yung Pisot. Ito si Pisot tandem mga kababayan. Soto. Alisin na yan as Senate President. Tapos na yan maghasik mga kababayan eh. Bulok! Bilang palitan na yan. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Billionaire News Channel. Na inutil. Kung paano pinatalsik si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., dapat na rin daw sipain sa pwestong anak nito si PBBM ayon kay Cavite Congressman Barsaga. Careful ka Barsaga ha, baka inciting to sedition ka. Kasing pag-upo nito sa pwesto, nalunod lang ang bansa. In fairness, matapang na tao mga kababayan si Kiko. Agenda Weekend Report ni Joan Manalo. Ang bangag scholar. Tingnan nyo mga kababayan, mayroong nakafocus dyan mga kababayan. Pasilip-silip sa telescope and then parang nakapikit. Nakapikit lang mga kababayan. Kunwari. And then yung isa pang picture mga kababayan, ibang pagkakataon din. Andun pa ang takip ng telescope mga kababayan. Pasilip-silip siya. Lord. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kagabi lang ay eto ha, para maging legal ang ating panawagan mga kababayan, pwede tayo manawagan ng BBM resign. Para hindi kayo matrouble. Dahil kung sasabihin yung ikudita si BBM, pwede kayo kasuhan ng inciting to sedition. Advice lang yan mga kababayan na alam nyo ng mga bangag eh. Hayag ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga na nararapat na raw alisin si PBBM sa pwesto dahil hindi na raw nito pinagsisilbihan ang talaga ng Pilipino. Just like how we removed inutil. Ferdinand Marcos Sr., we shall also remove this president that has betrayed our country. Idiniin din ni Barzaga ang kaugnayan ni dating House Speaker Martin. Ang buwisit mga kababayan ito dapat makulong mga kababayan at ibalik yung perang nakamkam nito. Romualdez sa flood control scandal at ang impluwensya umano ni PBBM sa Kongreso dahil sa pasilip-silip pa. Tapos may balak pa sila mga kababayan isunod itong maging presidente itong Charis Pimpengkong ito. Hindi man next year kundi sa 2034 siguro. Itong si Majority Leader Sandro Marcos. For over 3 years, we have endured the inadequacies of his presidency. From almost losing Mindanao to secession, escalating tensions almost leading us to war, and lastly, to our current problem now. Yung Mindanao, kung mga kababayan, siguro mag-plebiscite, maroong botohan, tatanungin mo ang Mindanao na siguro magtatayo na lang sila ng sarili ng republic. Mananalo yan mga kababayan na pagsarili na sila Independent Republic of the Philippines, Mindanao. Dahil etong mga andun sa mga Luzon mga kababayan, kurakutan ang laging iniisip mga kababayan. The hundreds of billions of flood control funds
where his cousin, former House Speaker Martin Romualdez, was implicated in the Senate Blue Ribbon Committee. Bukod kay Barzaga, Aside pa dyan sa Okada, heavy luggage. nauna nang umugong ang pangalan ni dating Ilocos Sur Governor Chavez Singson. Ito, kakasuhan ng mga kababayan ng inciting to sedition. Pahayag nitong maituturing din umanong inciting to sedition ayon sa palasyo. Kay Kiko Barzaga, mga kababayan, delikado din yan. Bakit dalawa ang shades nito? Dalawa nakasapaw. Nanawagan kasi siya sa mga kabataan at estudyante na sumama sa revolusyon laban sa korupsyon. Pero ang tanging pahayag ni Singson tungkol dito, kung may katotohanan, lahat yung... Handa siyang mamatay daw, mga kababayan. Handang makulong. Kulong ako, patayin ako kung gusto nila. Wala yan sa akin. Wala na yan kay Chavit dahil fulfilled na to sa kanyang buhay, mga kababayan. Hindi naman sinagot ni Singson kung may mga lumalapit ba sa kanya tungkol sa umuugong na usapang may mga nagpaplano. In fairness, hindi pa naubos ang kanyang buhok, mga kababayan. Although malipis na, Pero hindi naubos totally. Na magsagawa ng kudeta. Nitong September 21 kasi, ilang retiradong general at mga dating sundalo ang sumama sa kilos protesta sa Gate 4 ng AFP headquarters dahil sa pagkadismaya sa mga isyu ng korupsyon. Ang nag-protest, mga kababayan, kulong. Tapos ang kanilang pinoprotestahan ng mga kawatan, wala ni isa na kulong. Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. na may nilulutong kudeta ang militar laban kay PBBM. Nagulat daw siya nang mabalitaan niya ito at nagbabala nagguguluhin lamang ng kudeta ang estado ng bansa. Tapos ang balak pa, mga kababayan daw, kung mayroong hunta, ang maglilid ng hunta, mga kababayan, na magiging presidente si Gibo. Ay, animal. Yan ang kanilang gusto maging backup, mga kababayan. Diyos ko Lord. Ano yan? Hunta kudeta, para ang ipapalit sa Gibo din, animal? Are not true. No? They are not true. I myself was surprised when I saw the article. Hindi rin daw siya personal na nakipagpulong. Siyempre, hindi papaalam yan sa'yo, Browner. Loyal ka kay ngag-ngag Kahit na anong religious group at nakipagtulungan sa USCIS nako. ng kudeta para sa Agenda Weekend. Ayan na si Kiko. Billionario News Channel. Mag-ingat ka, meow, ha. Ipagpatuloy mo lang yung pag-e-expose mo sa mga kurakutang ito. At sana, mga kababayan, hindi siya malamon din ng sistema. At sana naway darami ang mga kababayan ang pareho nitong si Kiko, mga kababayan, na talagang aayaw sa korupsyon. Ano masasabi nyo dito, mga kababayan? Post your comments below.